Samantala, nasabat ng Land Transportation Office o LTO sa Taguig City ang luxury car na pagmamay-ari ng isang Korean national at di umano'y konektado sa pamilya Diskaya. Ang dayuhan wala nang lisensya para magmaneho, nadiskubre pang nasa loob lang din pala ng sasakyan ang plaka nito. Ang mga detalye sa report ni Dustin Bayog. Kinumpiska ng Land Transportation Office o LTO ang isa sa sasakyang pagmamay-ari ng isang Korean national matapos matuklasang hindi nakakabit ang plaka nang maharang ito sa Bonifacio Global Cities sa Taguig. Sa panayam sa DZRH kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw, naharang noong Huwebes ang naturang sasakyan kung saan nadiskubreng walang lisensya nagmamaneho at sa loob lamang ng sasakyan ang nakasil pang plaka. Dagdag ni Lacanilaw, nakarang taon pa na maisyuhan ng plaka ang sasakyang Lamborghini, ngunit hindi pa rin ito kinakabit ng may-ari. Lumalabas din sa kanilang investigasyon na inangkat ang sasakyan mula sa Frebel Enterprises at Auto Art, mga kumpanyang konektado sa mag-asawang Diskaya tungkol sa hindi manong pagpuslit ng mga luxury vehicles. Doon ko nakita din sa mga dokumento na yung nag-import po nitong sasakyan na ito ay siya rin na nag-import ng mga questionabling sasakyan ng mga Diskaya. Kung matatandaan po ninyo yung Bugatti. Yes. Yung importer. Dalawa yun. Dalawang Bugatti. Opo. Samantala, humingi na rin ng tulong ang LTO sa Bureau of Customs o BOC para sa dagdag investigasyon, partikular sa mga tax documents sa proseso ng importation na naturang sasakyan na ayon kay Lacanilaw ay nagkakalaga ng 30 milyong piso. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.